o yung crime incidents mga kababayan dito sa ating bansa significantly drop. Yan naman na niya Mr. Maravillas. Magalit naman yung mga DDS. Bad news ito mga kababayan para sa kanila. Lalo na ito pa lang yung nabanggit ni Inday na dapat daw pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno kasi tumataas daw yung crime sa ating bansa. Ito yung sinabi ni Inday bilang sagot doon sa naging nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ayag po ni First Lady Liza Marcos na budget na niya yan sa akin. Si Inday na budget na yan sa akin dahil sa pag-attend po sa rally na nananawagan po ng Marcos resign at tinawag yung ating Pangulong bangag. Ito yung balita mga kababayan ngayon. Crime fell during Marcos administration. Sabi ko sa inyo, mas magaling po talaga ang ating Pangulong BBM. BBM. At walang ejiki-ejiki po because that is the objective ng administrasyon po ng ating Pangulong Bongbong. Ayan ba? Sabi po ng Department of Justice, Marcos admin aims for EJK-free Philippines. Lalo yan manggagalay ti Mr. Maravillas yung mga minions ni Maudings kasi sasabihin nila pinatatamaan na naman yung previous administration. Ito po ang sinabi ng Department of Justice kasi ito naman talaga po yung tamang pamamalakad ng gobyerno. Pero unahin muna natin po yung pagbaba ng crime index po dito sa ating bansa para po yung fake news po ni Inday mabasag po natin. Kasi sabi ni Inday, dapat niya pagtuunan ng pansin yung lalong lumalalang krimen sa ating bansa. Yun naman talaga po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi rito, the Marcos administration has recorded a much lower crime rate compared to the same period during the previous government. Sabi po ng Presidential Communications Office. Talaga niya Mr. Maravillas, nananadya, tinumbok pa yung previous government. Siyempre po, yan ang data po na lumalabas base sa report ng Department of Interior and Local Government na yung crime volume po dito sa ating bansa ay bumaba talaga po ng malaki dahil talagang tinutukan po ito ng ating mga authorities. Ayan po, citing data from the DILG, the PCO said the country's index crime volume decreased from 196,519 between July 2016 and April 21, 2018. Bumaba po ito mga kababayan to 71,000 na lang, 544 between July 2022 to April 21, 2024. Madaling sabi, more than 3 times po yung pagbaba sa crime incidents po. Tahimik na po ngayon ng ating bansa. Taliwas po sa gustong taliwas po doon sa kwento na fake news ng mga DDS. Di ba yun ang laging pinapakalat mga kababayan sa social media? Mga reactions po sa mga vlogs natin. Laging sinasabi po ng mga minions ni Maudings, lumalaan niya yung droga. Kalat na niya uli yung mga addicts at dumami yung mga krimen. Nakakatakot na niya lumabas sa kalsada. Hindi niya tulad ng panahon ni tatay. Baliktad po mga kababayan. Ngayon po, walang EJK. Kasi wala pong ganun na policy. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may pagrespeto siya mga kababayan sa human rights ng ating mga mamamayan. Ito ang ebidensya po
Peace in order indicator also decreased for the same periods from 541,917 between July 2016 and April 21, 2018 to 371,000 na lang, 801 between July 1, 2022 and April 21, 2024. So almost kalahati yung binawas, mga kababayan. So mas tahimik ngayon kaysa yung mga nakarang taon during the time ni Maudigs. So sabi dito, average monthly crime rate also dropped for the same periods respectively from 21.92 to 15.04 na lang po. Focus crimes such as theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping, and homicide also went down from 196,420 to 71,103 or 63.79% decrease. Napakalaki po. But before ko, mga kababayan, bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Yung binawas ng mga krimen na nangyayari sa ating bansa. Imagine 79% drop. So very effective po yung crime prevention campaign na inilunsad po ng ating administrasyon ng DILG. Kaya tugma po ito sa naging ratings sa survey po. Ang number 1 po na performer, sabi sa survey ng RPMD, yung DILG sa pamumuno po ni Secretary Abalos. So sabi rito, non-index crime volume also decreased from 345,398 between July 2016 and April 21, 2018 to 300,257 na lang po between July 1, 2022 and April 21, 2024. Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. attributed the lower crime rate to the sustained crime prevention programs, public safety initiatives, and convergent efforts of the DILG and the Philippine National Police. Kita ninyo mga kababayan, so hindi po yun hindi yan nadadala sa yabang
sa mga banta-banta, sa mga pagmumura. Yan ang sinasabi ng mga minions ni Mau Diggs. Kailangan daw yung tigasin yung leader. Hindi pwede yung lalambot-lambot. Malaman po yun doon sa mga bodabil. Sa mga daldal ng daldalan. Sa actual po na implementation ng effective program, tulad po itong ini-implement ng Department of Interior and Local Government. Kaya number 1 po sa performance, yung DILG. Tama po mga kababayan, napaya naman niyo Mr. Maravilla sa balita mo, yung mga DDS. O ngayon, at tungkol naman po sa AJK, ang objective po ng ating administrasyon through the Department of Justice, dapat zero AJK. So sabi po rito, the Marcos government is targeting a country free of extrajudicial killing, seeking to end such heinous acts of violence. The Department of Justice declared that it has been actively implementing reforms to fortify the criminal justice system and enhance the promotion and protection of human rights to achieve a 100% AJK-free Philippines. So, importante po talaga na tuloy-tuloy ang ganitong uri ng programa. At dapat masustain ito beyond the 2028. Kaya importante po kung sino yung basbasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kanyang successor, yun ang ating isupport po. Paano niya Mr. Maravillas kung si Inday yung basbasan ng ating Pangulo? Malabo po. Malabo pa mga kababayan sa sabaw ng pusit. By his own admission mga kababayan, di ba sinabi mismo ng ating Pangulong Bongbong, problematika niya yung aming complicated. Itong si Inday po, kung in-extend pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang term as DepEd Secretary, malamang kahit nga po yung ating mga political analyst, political experts, naniniwala sila. Baka nga po hindi naabuti ng isang taon. After 2025, baka o before 2025, o malamang mga ilang buwan na lang. Tama? Ang indicator po, mga kababayan, yung statement mismo ng ating First Lady, Lisa Marcos. Kaya lang, siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man siya sinibak agad-agad. Pag sinibak po si Inday, sabi natin, kung tinanggal agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday as DepEd Secretary, di magkakabala po yung mga critics ng ating Pangulo. At sasabihin talaga niyang nagpapatakbo ng gobyerno si Lisa Marcos. Sunod-sunuran niya sa mga sinasabi ni Lisa Marcos. Di ba yun ang mga sinasabi ng mga critics pa? Kasi nga, weak leader daw yung ating Pangulo. O ngayon, paya sila mga kababayan. Nang sabihin ng ating Pangulo, hindi niya. Pero mag-uusapan niya kami ni Inday. Ewan ko kung nagkausap na po kasi busy-busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga importanteng bagay. Yung pag-ayos ng port ng Batangas, tapos ngayon nandun sa Cebu. Napakasipag ng ating Pangulong Bongbong. Capsule laying ceremony of the Mactan Expo Center. Ganon mga kababayan. Sige lang ang trabaho. Laging kasama po yung yung susunod na Pangulo. Di ba? Laging kasama po si Martin Romualdez siyempre. Kaya grabe pagsilos nila. Ayan po, sabi dyan, sa capsule laying ceremony ng Mactan Expo Center sa Lapu-Lapu City, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang potensyal ng 1.5 billion investment ng Mega World na magdadala ng higit na trabaho at pamumuhunan sa Cebu. Dagdag ng Pangulo, sa 2.9 bilyong halaga inilaan ng pamahalaan para sa infrastruktura sa lungsod. Nananatiling dedikado ang pamahalaan na gawing sentro ng pambansang kaunlaran ang lalawigan.
Di ba ayos na ayos mga kababayan? Tapos kahapon po, yung doon sa Batangas Port, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Batangas Port Passenger Terminal Building. Mula sa 2,500 na dagdagan ang kapasidad ng PTB upang magbigay serbisyo sa 8,000 na pasahero kada araw o 4 hanggang sa 12.8 milyong kada taon. Inaasahan na bukod sa turismo, karagdagang trabaho din ang dala ng proyekto sa lalawigan. Yan ang ating Pangulong Bongbong. Is a builder mga kababayan. Just like his father. Laging kasama si Martin po. Di ba napakaganda ng mga balita ngayon? Tapos yung policy sa AGK, dapat niya 0. Walang AGK na mangyari. So sabi dito, the DOJ noted that the AGKs that reportedly took place during the current administration have nothing to do with the curtailment of the freedom of expression. Following a thorough inquiry, the DOJ review panel has concluded that the reported EGKs under the current administration were not linked to the exercise of freedom of expression but rather to personal motives. It is crucial to distinguish between killings related to legitimate law enforcement activities and true AGK incidents. Regardless, the DOJ said that during the international forums like the Geneva United Nations Human Rights Commission, the department has affirmed its commitment to prosecuting AGK cases with integrity and objectivity. Ibig sabihin, kung may mangyari man po ng mga suspected AG case, ay papaimbestigahan po at papanagutin yung mga involved sa extrajudicial killings. Kaya sabi ng Department of Justice, in-encourage nila yung mga victims nito at mga testigo to come forward and assist in putting an end to these heinous acts, yung mga AGK. The government guarantees the protection of witnesses through the Witness Protection Program niya. Ayos pa. So yan po mga kababayan yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.